Leaders, priests, pastors, preachers, imam, let me assure you that while I am a stickler for the principle of separation between church and state, I believe quite strongly that there should never be a separation between God and state. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan ang nagagawa ko. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, wag do not fuck with our dignity. Ma Miriam, what can I ask of you? I am facing a woman who would become the President of the Republic of the Philippines. It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. Ang tanong ko, ma'am, how are you today? I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market but is being sold at very atrociously expensive prices. Hindi matatawaran ang epekto ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Mula sa kampanya kontra droga, pagpapatibay ng mga infrastruktura, hanggang sa mas mababang kriminalidad, marami ang nagsasabing ito'y naging panahon ng malawakang pagbabago. Pero kasabay nito, hindi rin maiiwasan ang mga kontrobersyang ikinabit sa kanyang pangalan. Sa kasalukuyang administrasyon, tila hindi may kakaila ang malaking oras at atensyon na inuukol upang sirain ang imahe ng pamilya Duterte at ng kanilang mga taga-suporta. Ngunit bakit nga ba tila pinaghahandaan ng maaga ang 2028 na halalan, na halos 4 na taon pa ang layo? Ang tanong, paghahanda ba ito, o paghihiganti? Ngayon, sa ilalim ng bagong administrasyon, tila mayroong masusing plano upang pasamain ang imahe ng mga Duterte. Ang tanong ng marami, bakit tila inuuna ang pag-atake kaysa ang pagsasaayos ng mga kasalukuyang problema ng bansa? Ano ang dahilan ng tila walang tigil na demolition job laban sa mga Duterte? Ang nakikita natin dito ay isang maagang preparasyon para sa 2028 elections. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na malaki pa rin ang impluwensya ng mga Duterte at ang kanilang taga-suporta sa politika. Maaaring ito'y hakbang para pahinain ang kanilang basehan ng suporta. Pero, may aspeto rin ng paghihiganti. Tandaan natin na may mga personalidad sa kasalukuyang administrasyon na maaaring may hindi pagkakasundo sa mga patakaran ng dating administrasyon ni Duterte. Maaaring ito ang kanilang paraan ng pag-resback. Kahit anong gawin nila, hindi nila mababago ang damdamin namin para kay Tatay Digong. Ang mga ginawa niya para sa amin ay hindi namin makakalimutan. Alam namin na may agenda sila, pero hindi sila magtatagumpay. Hindi sa ganitong paraan nila makukuha ang tiwala ng tao. Sa kabila ng tila walang tigil na demolition job, mahalagang tandaan na ang 2028 presidential election ay malayo pa. Ngunit ngayon pa lang, tila may mga nagsusugal na sa laro ng politika. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang magtatagumpay, kundi kung paano ito makakaapekto sa bansa.